Naku, umiral na naman ang kabubitahan mo. Nakakita ka lang ng halikan. Eh di ba nga kanina lang nagbabalak ka ng umamin? So anong pagkakaiba ng ngayon? Kung nagkakaayos na ang dalawa't itaboy ka na, di ba mas mabuti yun? Mawawala ng ganun kasimple ang guilt mo sa pagsisinungaling mo, di ba? Kung sakasakali ay absuelto ka agad, Rosenda. Sabi ng isip niya ulit, saan ako pupunta, self? Paano na ako? Ano na bang gagawin ko? Uuwi na lang ba ako kay Russell? Bubugbugin ako noon dahil tumakas ako. Si Itay, paano ko haharapin matapos kong iwan dahil lang kay Russell? Litong sabi ni Rosenda. Biglang nawala sa hulog ang dalaga. Hindi niya alam bakit ganun siya kaapektado. Takot siya, alam niya yon dahil totoo namang wala siyang pupuntahan. Pero ewan niya dahil parang mas matindi pang takot niyang hindi na makita si Tyrone kaysa ang muling tumakbo sa kawalan. Hindi alam ni Rosenda kung ilang minuto o oras pa siyang nanatili sa sulok na yon. Pero hindi naman niya maubos-ubos ang isang slice ng egg pie. Nang makarinig ng kaluskos sa mismong kusina ay nataranta si Rosenda. Kaya biglang tumayo at iniwan ang pagkain sa lamesa. Saka mabilis na patingkayad na umakyat ng hagdan. Papasok na siya sa kanyang silid nang mapatingin siya sa dulo ng pasilyo, ang library. Natukso si Rosenda na puntahan iyon at alamin kung naroon si Tyrone. Hanggang sa huling sandali umaasa si Rosenda na hindi sana si Tyrone ang aninong nakita sa ibaba. Narating niya ang library at dahan-dahang kumatok pero walang malambing na Tyrone na sumagot. Inulit ni Rosenda ang katok pero wala pa ring sumasagot. Last na lang, Rosenda. Last na lang. Pagkatapos ay itigil mo ng katangahan mo. Huwag kang dilulu. Sabi ni Rosenda sa sarili. Pinihit ni Rosenda ang doorknob. Bukas ito kaya itinulak niya ng konti ang pinto at inilusot ang ulo lamang. Pero walang Tyrone na nakayuko sa lamesa nito. Bukas ang laptop pati ang table lamp pero walang Tyrone na nakaupo. Inikot pa ni Rosenda ang mga mata sa buong library pero walang kahit anino ni Tyrone. So si Tyrone nga ang anino sa ibaba. Ewan ni Rosenda pero pumatak ang luha niya pagkalapat niya ng pinto. Saka malalaki ang hakbang na bumalik sa silid nila ni Tyrone. Humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Naiinis siya kasi tuloy-tuloy ang agos ng kanyang luha. Parang tanga, parang baliw ang mga luha niya. Bakit siya ganito? Bakit siya umiiyak? Bakit siya nasasaktan? Ano, Rosenda? Nasarapan ka ba sa role? Kaya ayan mega cry lalo ka. Dahil maaaring bukas ay tapos na. Nasasarapan ka na ba sa shower at malambot na kama? Kaya ayan nagngangangawa ka. Dahil babalik ka na sa papag na manipis at mabaho ang pong. Wake up, Rosenda. Ano bang ipinangako sa'yo ni Tyrone? Wala naman hindi ba? Tanga ka lang at ilusyonada. Boba, syunga, bubita. Sermon niya sa sarili. At sa pagluha nang wala naman siyang karapatan. Lahat na ata ng katangahan na salunga niya. Nasasaktan siya sa wala. Nasasaktan siya sa sariling ilusyon. Sabi na nga ba kapag sobrang ganda kung hindi pa naginip kabaliwan. Nakatulugan na ni Rosenda ang paghikbi at pagluha. Nakaidlip na si Rosenda kaya hindi na namalaya ng dalagang pagpasok ni Tyrone sa silid nila. Pagod ito at masakit na ang ulo. Kaya agad na tumabi sa babaeng nahihimbing sa kanyang kama. Pagtabi kay Rosenda ay niyakap niya ito. Kaya niya nalaman na nakatalikod iyon. Niyakap na lamang ni Tyrone si Rosenda ng buong higpit na nakontento na lamang sa paghalik-halik sa batok ng dalaga. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Tyrone ang sandaling namagitan sa kanila ni Rosenda sa library. Isang sandaling pinananalangin niyang sana ay totoo. Alam ni Tyrone na bumaba ito kanina, marahil ay nauhaw. At alam din niyang kumain ito. Nakita kasi niyang pinagkainan ng egg pie na hindi pa nga naubos. Naalala ulit ni Tyrone ang mga tanong nito. At ang mga sagot niyang hindi niya paniwalaan na nasabi niya. I'm so sorry, Rose. But I need to say those lies for now. Pangako, aayusin natin ang lahat. Bulong ni Tyrone, muling yumakap kay Rosenda at muling hinalikan ang batok ng dalaga. Sa kapayapang natulog yakap ang inaasam na bagong pag-ibig at pag-asa. Gumising si Rosenda na mataas na ang sikat ng araw. Wala na siyang katabi sa kama, kaya inisip ng dalaga na baka doon na sa baba nakatulog si Tyrone. Baka napagod sa tsuktsakan nila ng dating asawa at doon na nakatulog. Nakaramdam na naman ng kahungkagan si Rosenda at takot sa araw na yun.
Tumulo ang luha ni Rosenda. Nakakaawa siya dahil luha ang almusal niya. Pinunas ni Rosenda ang mga luha. Kung etong kapalaran niya, ano bang magagawa niya? Hindi naman siya pwedeng magalit kay Tyrone. Never ata siyang magagalit sa lalaking yon. Wala itong kasalanan sa kanya. Nagsinungaling siya at sinakyan lamang ni Tyrone at dapat niyang ipagpasalamat yon. Dahil heto't may tinutuluyan siya matapos tumakas sa pangit niyang mundo. Ginagamit din lang niya si Tyrone. Dahil ano nga bang purpose niya at nagsinungaling siya na walang maalala? Hindi ba para tumakas? Kaya patas sila ni Tyrone. Kaya bumangon ka na dyan, babaeng advance mag-isip. Huwag ka na mag-emote-emote dyan. Bumaba ka na nang malaman mo ng susunod na kabanata ng K-drama niyo ni Tyrone. Sabi ni Rosenda sa sarili. Paano kung nasa baba si Tyrone at katabi sa sala o sa kusina ang asawa? O di wow, threesome kayo, masaya yun. Ang tanga mo Rosenda, ewan ko sa'yo. Maalat bang itlog ni Russell at napuno ng iodize ang utak mo? Buwisit na sermon niya sa sarili. Kung nagkabalikan na yung dalawa, malamang na ipaliwanag na ni Tyrone sa kanyang mahal na asawa ang lahat. Kaya malamang kapag nakita ka ng babae ngayon, baka magpasalamat pa sa'yo. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Hindi ba ang plano mo naman talaga kung sakasakali ay makikiusap ka kahit maid na lang? Huwag ka lang bumalik sa club. Tama si Self. Kung sakaling nagkabati na nga ang dalawa, malamang alam na ng asawang papel niya doon. At alam na wala naman silang totoong relasyon ni Tyrone. Tama ka, Self. Kung sakali ay makikiusap na lang siyang kunin na lang na maid ng mga ito. O kaya baka may negosyo si Tyrone na maipasok na lang siya sa kahit anong trabaho. Paano naman ang puso mo, Self? Naiiling na tanong ni Rosenda. Hindi niya dapat pairalin ng tibok ng puso sa ngayon. Minsan na niyang ginamit yan kay Russell at nagkaletse-letse ang buhay niya at naging sunod-sunuran. Gamit na siya at lahat wala pa rin kasal. Kaya manahimik ka, Heart. Ipasok kita sa washing machine, makita mo. Sabi ni Rosenda at tumayo na saka inihanda ang sarili sa kung ano man ang madadatnan sa ibaba. Pero ibang eksenang nadatnan ni Rosenda sa kusina. Tahimik ang kabahayan. Naroon sa lamesa ang biyanan ni Tyrone. Prenteng nagkakape na nakaarko pa rin ang kilay. Mukhang tattoo ang kilay nito. Hindi man lang kasi nagbago ang tingkad ng pagka-brown. As usual, mas tumaas ang kilay nito nang makita siyang pababa na ng hagdan. Hindi na siya naiinis. Get na niya ngayon kung bakit ito inis sa kanya. Pinagsisilbihan ito ng katulong na nakita niyang kausap ni Tyrone. Ito rin yung buntis na maid na pumasok sa silid nila kahapon. Nakita siya nito at ngumiti sa kanya. Good morning, Senyorita Rose. Upo na po kayo nang makapag-breakfast. Bati nito sa kanya. Nakita niyang napalitan ng pagtaas ng kilay ang biyanan ng kanyang hilaw na asawa. Ay, hindi pa pala asawa. Kapareha na lang sa drama. Sige. Kape lang ako, sabi ni Rosenda. Naku, hindi pwede po. Kabiling-bili na ni Sir Tyrone na pakainin kayo ng masustansya. Kaya nagluto ako ng maaga para sa inyo talaga, sabi ng katulong ni Tyrone. Sinimplehan ng tingin ni Rosenda ang babaeng nasa harap. At kitang-kita niyang umingos ito. Gustong humagalpak ng tawa ni Rosenda. Mukhang wala pang alam ang babae na magkasundo ng anak at manugang. Walang alam ang babae na baka nga sa mga oras na ito nabubuo ng magiging apo nito. Ay, sunga siya. Nakita ni Rosenda na nagkakapi lamang ang babae. Mukhang coffee lover din sa umaga. Gulo pa ang buhok nitong nakaklam lamang. At matingkad pa lang pagka-blonde ng buhok nito. Hindi niya masyadong napansin ito kahapon. Medyo kumalat ng mascara at lipstick na parang galing sa pakikipaglaplapan. Natawa si Rosenda nang dahil may edad na ang babae kumpara sa kanila ni Tyrone na nasa prime age. Siguro lang trip ng babae ang magkape, tapos laway ang pinakatinapay. Sa itsura kasi nito mukhang hindi pa nagmumumug nagkakape na. Buling ni Rosenda. Ipinagsandok siya ng katulong ng sopas at may loaf bread na may palaman na ham and egg, saka isang basong sariwang mango juice. Wow, ang almusal niya parang bibitayan na siya bukas. Samantalang sa loob ng 5 taon, kabilang ang sasalubong sa kanya. Minsan nagdadabog pa si Russell sa pagtimpla. Kung minsan naman spaghetti ni Aling Letty, na pagkatamis-tamis na parang lahat ng customer bata. Nakakakain lamang siya ng masarap kapag nagluto siya ng ipapaninda sa harap ng bahay nila. Kaso medyo hindi na niya maasikaso dahil mas madalas na siyang mag-show sa club kaysa maglinis. Kaya halos puyat at lakda na siya sa pagod. Habang kumakain at humihigop ng sabaw ng sopas, ay iginala ni Rosenda ang paningin.
Lalo na sa dulong silid na tila ba may hinihintay siyang lumabas. Kung nagtsaktsakan ng mga ito at baka nakailang rounds sa sobrang pagkamis sa isa't isa, malamang plakda pa sa kama ang dalawa. Muli na namang naramdaman ni Rosenda ang pagtusok ng gunting. Hindi. Hindi na gunting. Kutsilyo na this time. Kutsilyo na ang tumarak sa dibdib niya nang maalala na hindi natulog si Tyrone sa tabi niya. Pilingera mo, Rosenda. Imotera ka dyan. Aber, ilang beses na natulog si Tyrone sa tabi mo. Wala pa, gaga. Sumbat ni Rosenda sa sarili. Idinaan na lamang ni Rosenda sa sunod-sunod na pagkagat ng loaf bread ang napipintong pagluha na naman. Senyorita, maiwan ko po muna kayo ha. Sasaglit lang ako sa center. Schedule ko kasi ngayon. Wala kasi ang asawa ko si Tando. Maaga silang umalis eh. Paalam ng babae. Itatanong sana ni Rosenda kung kasama ba ni Tando si Tyrone. Pero nakalayo ng babaeng katulong. Masarap ba ang tulog mo? Biglang tanong ng biyenan ni Tyrone na ikinagulat ng papasubo na sanang si Rosenda. Well, malamang masarap. Malambot ang kama. At malamig sa loob, hindi ba? Malayong malayo sa dati mong hinihigaan. At sa sikip ng dati mong lugar. Dagdag pa nito. Putik, paano niya alam yun? Kilala na siya nito. Pinaimbestigahan ba siya nito? Kayo po, masarap din ba ang tulog nyo? Binangungot ba kayo? Kasi mukhang wake up like this ang itsura nyo. Gusto nyo ng suklay? Malayo sa tanong na sagot ni Rosenda. Kilala kong mga uri mo. Alam kong karakas mo. Pack up now. Umalis ka na dito. Tyrone don't deserve you. Sabi ng babae. Oo na. Alam ko yon. Pasigaw na sabi ni Rosenda. Alin ang alam mo na? And why are you shouting, Rose? Dumagungdong ang boses sa likod ni Rosenda. Tyrone? Nagulat si Rosenda sa biglang pagsulpot ni Tyrone mula sa pinto ng kusina. Nakasunod si Tando sa lalaki. May bitbit itong sariwang mga alimango. Kasi, sorry, kasi naman, natarantang sabi ni Rosenda, na natakot ang dalaga na baka pagalitan siya dahil sa pambabastos ng sabihanan nito. Pero slight lang naman yon. Ito naman ang unang ng insulto kasi. Pasimpleng luminga si Rosenda. Kung may kasunod pang papasok ng pintuan si Tando. Hinanap niya kung nasaan ang babae. Nang hindi makita ay naisip ni Rosenda na baka tulog pa at pagod. Napansin ni Tyrone na parang namutla si Rosenda. Natakot ba ito sa boses niya? Ganon ba kalakas ang tanong niya? Bigla namang nakonsensya si Tyrone kaya bumawi ito. I'm sorry kung nagulat kita, sweetheart. Kumain ka na ba ng breakfast? Biglang lambing ng boses ni Tyrone, saka hinalikan pa siya sa pisngi. Amoy pawis ito na nahahaluan ng amoy ng sabon at pabango, kaya maaya pa rin sa ilong. I'm sorry, I'm sweating. Sabi pa nito, pero kinabig pa rin siya para yakapin. Bakit ganito pa rin si Tyrone at harap pa ng biyanan niya? Bakit? Naguguluhan tanong ni Rosenda. What's all this, Maggie? Ang aga-aga. Saka himala, tanghali ka ata nagising today. Did you had a good night's sleep? Tanong ni Tyrone. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Rosenda kay Tyrone at sa tinawag nitong Maggie. May tila na aamoy siya. Minisdan ni Rosenda ang babaeng prenteng nagkakape. Blonde ang buhok nito at mahaba. Nakaklam kasi ito sa tuktok ng ulo na parang inaburido o parang nagmadaling lumabas. Biglang lumipat ang tingin ni Rosenda kay Tyrone. Nakapajama pa ito. Pajama ang suot nito nang lumabas patungong library kagabi. May something kaya? Hindi. Malabo naman. Hindi naman siguro. Bulong ni Rosenda. Hey baby, natahimik ka na. Don't tell me napikon ka kay Maggie. Ganyan talaga yan. Matira matibay. Sabi ni Tyrone. Finish your meal, sweetheart. May pupuntahan tayo. Sabi ni Tyrone at nauna nang umakyat ng silid. Madaming tanong si Rosenda, pero itinikom niya ang bibig. May nararamdaman siyang hindi maganda pero minabuti ni Rosenda ang manahimik muna at magmasid. Mas masarap kung siya mismong makakaalam ng kababalaghan o kung ano man ang tawag doon. Mabilis na tinapos ni Rosenda ang pagkain ng sopas at pahakbang na siya palayo ng lamesa nang magsalita ang babaeng tikwas ang kilay. If you think tatagal ka dito ay nagkakamali ka, babae. Pagsisisihan mong tumapa ka sa pamamahay ni Tyrone. Sabi ni Maggie. Huminto si Rosenda at tumayo ng tuwid sa harap ng babaeng kilay palang halata ng masama ang ugali.
Kung ang biyanan niyang hilaw ay pinalagan niya, ito pa kaya? Kung inaakala mo rin na madaling takutin ang pusa ng isa lamang daga, nagkakamali ka. Kahit sa lugar na lang talaga may bangaw. Hindi na lang manahimik sa paglunoy sa etsyas kung saan siya nababagay. Sabi ni Rosenda. How are you telling me I am... Walang yakang babae ka? If I know bangaw ka din na nakatungtong lang sa kalabaw. Akala mamahalin na. Gagamitin ka rin lang, hoy. At pagkatapos ay ibabasura. Sabi ni Maggie. Kadalasan sa mga binabasura yung plastic at walang value. Kung isa ka namang gamit na hindi pagsasawaan at kasasabikan parati, hinding-hindi ka iisang tabi, sabi ni Rosenda. Minsan, ligo-ligo din tayo para hindi tayo amoy kama. May mga bagay kasing pangkama lang at may mga bagay na inilalagay sa pedestal. Matapang na sabi ni Rosenda. Mabuti na lang talaga magaling siyang manood ng mga drama. Pick up niyang linyahan ng mga inaaping bida. At pasensya na, babaeng arko ang kilay. Sa ngayon, kahit ngayon lang, kahit saglit lang ako ang bida. Bulong ni Rosenda, saka iniwan ng hindi na nakasagot pang bruha. May naglalaro sa isip niya. May masakit siyang matutuklasan pero handa si Rosenda. Mas may sasakit pa ba sa 5 taon niyang paghihirap? Pagpasok ni Rosenda ay nakapaligo na si Tyrone at nagbibihis na nilingon lamang siya nito kahit hindi naman sa kanya nakatingin. Mabilisan na lang na naligo ang dalaga. Paglabas niya ay nabunggo pa niya si Tyrone. Ay, kalabaw na may bangaw. Tyrone, nakakagulat ka naman. Ano bang ginagawa mo dyan? Sabi ni Rosenda. Masama na bang singhutin ang bagong paligo kong asawa? Nakangiting sabi ni Tyrone. Ay, hindi naman sa ganun. Kaya lang dapat hinintay mo kasi ako para sabay tayong nag-shower. Para hindi kasi singhut-singhut dyan. Pilyang sabi ni Rosenda. Kung tama ang mga iniisip at haka-haka niya, eto ang the best na gawin. Para lumabas ang sungay ni Maleficent. You're a tease, baby. Pasalamat ka, nakabihis na ako. Bulong ni Tyrone. Sorry ka na lang, my sweet husband. Kaya next time wag mo akong iiwan sa kahit anong dahilan. Sabi ni Rosenda. Okay, sorry kanina. Nalalagkit na kasi ako talaga. But I can still claim my morning kiss, hindi ba? Sabi nito at sinaklit si Rosenda sa bewang at binigyan ng pinakamasarap at panghimaga sa kanyang inalmusal. Isang mainit at mapusok na halik ang ipinagkaloob ni Tyrone sa kanya. Ang paraan ng paghalik nito ay katulad ng halik nito sa kanya sa library. Masarap, malambing, at parang naghahanap ng tugon. Gumanti si Rosenda ng katulad ng halik. Bakit ang hindi? Kailangan niyang mga ganitong sandali para manatili. Naramdaman na lamang ni Rosenda ang lamig ng aircon dahil inalis na pala ni Tyrone ang tapis niya. And now caressing every inches of her body. Kainis, napa-English pa siya dahil sa kiliting dulot ng mga kamay ni Tyrone. I can't see you, Rosenda, but I can touch you. I can't see your eyes, but I can read your lips. Meron lang akong isang bagay na kayang gawin, Rose. Yun ay ang pagkatiwalaan ka. Sabi ni Tyrone, and kissed her again passionately this time. Tumagal ang halik na medyo nauwi na naman sa leeg niya. Humaplos na ang kamay ni Tyrone sa hubad na katotohanan. Ayon pa nga sa kanta ng Eraserheads. Pero tulad ng dati huminto ito ulit. Pero nagmema na naman si Tyrone. Nagsisisi akong nagbihis ako kaagad. Bulong nito. Wear comfortable clothes, sweetheart. I'll wait for you downstairs. Sabi nito. Pagbaba ni Rosenda ay naroon na nakaupo si Tyrone sa sopa. Si Mang Tando ang sumalubong sa kanya. Good morning ulit, senyorita. Sir, nakababa na po si senyorita Rosenda. Ano po, sir? Tara na po ba? Para maaga tayo sa Kasi sir, yung kong panahon mukhang sir. Baka mahirapan tayo pag uwi dahil sa Sabi ni Tando. Okay, Tando. Kung ready na ang asawa ko, let's go. Kuya Tando, wait lang. Ako nang aalalay sa asawa ko. Okay lang ba? Sabi ni Rosenda. Ay, oo naman po, senyorita. Naku, talaga kayo. Kaya anong kayo kasi anong rin niya kayo. Tara na po sa Sabi ni Tando na napapakamot.
Hinalalayan nga ni Rosenda ang asawa maglakad palabas ng kabahayan. Hindi naman mahirap dahil parang kabisado ni Tyrone ng pasikot-sikot. Pati sa pagpasok ng kotse ay inalalayan niya ang asawa. Kumapit sa braso ni Tyrone si Rosenda nang tumabi siya sa pag-upo. Mukhang natuwa naman si Tyrone dahil ipinatong nitong isang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Hindi nagtagal ay binabagtas na nilang kahabaan ng highway. Isang lugar na hindi niya kabisado. Sa isang parang theater hall sila pumasok. Hinabutan sila ng card. Ang nakalagay ay reserve. Sa tulong ng guide sa event ay pumasok sila sa malasinihan sa dilim pero kakaiba dahil walang malaking picture tube. Parang live na entablado. Nang makaupo na sila, hindi natiis ni Rosenda ang pagkaususera. Nagmamadali tayo para manood ng ganito, Tyrone? Sabi ni Rosenda. Why? Hindi ka ba mahilig sa ganito? Oh, I'm sorry, sweetheart. This will bore you. Sorry talaga. Pagtiyagaan mo muna. Babawi ako later. Bulong ni Tyrone. Hindi naman sa ganun. Sus, away nga ng kapitbahay namin. Pinanonood ko hanggang sa magbaranggayan na eh. Eto pa ba? Ang ibig ko lang sabihin ay, kasi yung diba? Paano yung Hindi matumbok ni Rosenda ang sasabihin. Ayaw kasi niyang ma-open ang peking asawa. Nahawa ka agad ni Tando, sweetheart? Biro ni Tyrone. Ang ibig mo bang sabihin ay dahil bulag ako? Sabi ni Tyrone. Tumangutango si Rosenda na parang tanga. Dahil hindi naman makikita ni Tyrone ang sagot niya. I can't see, but my other senses works, Rose. Dinig ko naman ang salita nila, kaya okay lang. I don't like this originally. Si Marjorie ang mahilig dito. Gusto niyang maging artista noon kaso dahil sa akin napigil ang pangarap niya. Kaya madalas ko siyang dalhin na lang sa mga ganito o sa sine para kahit paano malibang si Marjorie. Ang kaso hindi naman niya pala nagugustuhan hanggang sa umabot sa puntong ako nang na-addict sa mga ganito at hindi siya. Matamlay na paliwanag ni Tyrone. Magtatanong pa sana si Rosenda tungkol sa totoong asawa nito. Kaso mas pinili niyang wag na lang. Alam niyang masakit ang sagot na maririnig niya. Kung halimbawang totoong nagkabalikan na ito at hindi na si Marjorie ang niyaya nito ngayon dito. Anong ibig sabihin ba nito? Itinuturing siyang kabit ni Tyrone? Other woman na ang gustong mangyari ni Tyrone sa relasyon nila?